Sa araw pong magandang katangian, meron ng mga Pilipino sa panahon ng mga kalamidad ay ang kahandaan nito na maglingkod sa kanyang kapwa Pilipino. At yun daw ay kahit sa maliit o sa malaking kaparaanan o paglilingkod. At nakikita natin yan sa maraming pagkakataon sa ating bansa. Alam niyo, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi usapin ng laki o liit, kundi kung paano mo ito ginagawa sa Diyos. At ganyan niya yung nakita natin noong isang linggo na ang mga taong ito, mga paring ito, ay hindi naging matapat sa tungkulin na iniata sa kanilang ng Diyos. Sa halip ay nagkaroon sila ng maling damdamin sa kanilang paglilingkod sa Diyos. At ito po ay magandang paalala sa atin sapagkat pwede rin tayong dumating sa punto ng ganitong paglilingkod. Magkaroon tayo ng mga maling damdamin sa ating paglilingkod sa ating Diyos. At para po sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral patungkol dito ay samahan niyo akong muling buksan ng inyong mga Biblia sa Aklat ni Malakay, same text po, Chapter 1, verses 6 to 14. Malakias 1, talatang 6 hanggang 14. Ito po sinasabi, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng mga utusan ng kanilang amo. Kung ako ngay isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga pari na humahamak sa aking pangalan, inyong sinasabi, paano namin hinamak ang inyong pangalan? Kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa aking dambana, at inyong sinasabi, paano ka namin nilapastangan? Sa inyong sinasabing, ang hapag ng Panginoon ay hamak. Kapag kayo naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador, masisiyahan kaya sa sayo o papakitaan ka kaya niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ngayon maaari bang inyong hingin ang kabutihan ng Diyos upang pagpalain niya tayo? May gayong kaloob sa inyong kamay. Magpapakita kaya siya ng paglingap sa alinman sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O mayroon sana sa inyong magsara ng mga pinto upang hindi kayo makapagpaningas ng apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at hindi ako tatanggap ng handog mula sa inyong kamay. Sapagkat mula sa sikatan ng araw hanggang sa nilulubagan niyon, dakila ang aking pangalan sa mga bansa, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamanyang ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay dakila sa gitna ng mga bansa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong nilalapastangan iyon kapag inyong sinasabi na ang hapag ng Panginoon ay nadungisan, at bunga nito, ang pagkain niya ay hamak. Sinasabi rin ninyo, nakakasawa na ito, at inaamoy-amoy pa ninyo ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dinadala ninyo ang nakuha sa dahas, ang pilay at ang may sakit, at ito ang dinadala ninyo bilang handog. Tatanggapin ko ba ito mula sa inyong kamay? Sabi ng Panginoon, huling talata, talatang 14, ngunit sumpain ang mandaraya na mayroon sa kanyang kawan na isang lalaki, at ipinangako ito, gayon may naghahain ng hayop na may kapintasan sa Panginoon, sapagat ako'y dakilang hari, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ang aking pangalan ay kinatatakutan ng mga bansa. Nakita natin yung medyo kakaiba sa mga pahayag na ito ng Diyos. Ang salitang ginamit dito ay sa unang talata, sa the very opening verse, ay burden
or oracle. Kakaiba to sa karaniwang mga pahayag ng Panginoon, ng Diyos sa kanyang bayan, sa maraming mga pagpapahayag ng Diyos sa kanyang bayan, sa iba't ibang mga panahon, sa iba't ibang mga propeta, ay hindi ganito ang kanyang pagpapahayag. Katulad ito ng naging pahayag kay Habakuk, at ito ay nagpapakita na ang Diyos ay may isang bagay na inaasahan sa kanila, sa kanyang bayan. Ibig sabihin, kailangan nilang tumugon agad-agad sa panawagan ng Diyos. At gaya nga ng nakita natin sa ating unang mensahe, na ang problema ng mga taong ito ay pinagdududahan nila ang pag-ibig ng Diyos. Yon ay dahil hindi nila nakikita yung mga bagay na inaasahan nila, na marahil sa maraming mga panahon o sa maraming mga taon na lumipas. Bukod sa hindi nila nakikita yung mga bagay na yon, yung mga magagandang pangako na yon from the book of Haggai and Zechariah, ay sa halip ang nakikita nila ay kabaligtaran nun. Ang nakikita nila ay mga pangit na bagay. Ngunit bagaman hindi nila nakikita, hindi sila tiyak doon sa pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ay umaasa pa rin ng karampatang pagtugon mula sa kanila. Hindi umaasa ang Diyos ng tamang pagtugon sa kanila sa panahon lamang na nakikita nila yung mga bagay na maganda o yung mga bagay na inaasahan nila sa Diyos. Kahit sa panahon na marahil hindi nila nakikita yung pag-ibig ng Diyos, siya ay umaasa ng isang bagay sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao. Kaya ito po muli yung aking mensahe. Ang Diyos bilang Diyos ay karapat-dapat tumanggap ng nararapat na paglilingkod. Muli, iyan ang Diyos. Dahil siya'y Diyos, karapat-dapat talaga siyang tumanggap ng nararapat o nauukol na paglilingkod. Sa katunayan, hindi lamang siya basta Diyos. Marahil kinikilala siya ng marami na Diyos, marahil maraming naniniwala na may Diyos. Subalit hindi lamang ganon yung ating pagtingin sa Diyos, kundi siya'y ating Diyos. Ibig sabihin, meron tayong kaugnayan sa Kanya. Meron tayong napakalapit o napakaspesyal na kaugnayan sa Kanya. Kung paanong ang bayang Israel ay merong napakalapit o napakaspesyal na kaugnayan sa Diyos, dahil ang bayang Israel ay bayang pinili ng Diyos, ay ganun din tayo bilang isang iglesia. At dahil dyan, siya'y umaasa ng karampatang pagtugon mula sa atin bilang isang iglesia. At muli, yan yung hindi ginawa ng mga paring ito. Sa halip ay napagal na sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Hinayaan nila na ang mga tao ay maghandog ng mga hindi karapat-dapat na handog. Bagaman nga ito ay kasalanan din ng mga tao, ngunit unang-una at higit sa lahat ito'y kasalanan nila. Sila pa yung dapat ay nagpaparangal sa Diyos. Sila pa ang nanguna o naging pasimuno para lapastanganin nila ang Diyos. Kaya nung nakaraang linggo ay tiningnan natin kung paanong paraan ba pwede nating bigyang kaukulan o ng karampatang paglilingkod ng Diyos. At sinabi natin na 4 na bagay yung gusto nating tingnan dito. At nung nga pong isang linggo ay tiningnan natin yung unang 2. Una, sa pamamagitan ng pagiging tapat sa tungkulin o sa mandato ng Diyos. At pangalawang bagay, nakita natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang saloobin o ng tamang damdamin sa Diyos. Ngayon naman po ay tutunghayan natin ang 2 huling bagay, at ito po yung pangatlo, sa pamamagitan ng paghahandog ng karapat-dapat sa Diyos, at ika-4, sa pamamagitan ng pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. So ating tingnan yung pangatlong bagay na pwede nating masabi na hinihingi o yung karampatang paglilingkod natin sa Diyos sa pamamagitan ng paghahandog ng karapat-dapat sa Diyos.
Alam nyo mga kapatid, kung merong isang bagay na siguro pwede nating masabi na maganda pa na ginagawa o ginawa ng bayang Israel sa pagkakataong ito, ay yung kanila pa rin na patuloy na paghahandog sa Diyos. Hindi naman tumigil ang bayang Israel sa kanilang paghahandog sa Diyos. At alam natin na ang paghahandog ay hinihingi talaga ng Diyos sa kanyang bayan, sa bayang Israel. Kaya nga lamang, ang problema ng mga paghahandog na ito ay hindi ito yung uri, hindi ito yung klase ng paghahandog na hinihingi sa kanila ng Diyos. Gaya ng ating nakita nung isang linggo pa at maging sa ating pagbabasa ngayon, ito ay bulag, pilay, o may sakit. At ayon sa batas, hindi po pwede ang ganitong uri ng mga handog. Binanggit na rin sa ating teksto na kaya raw po ito ay bulag, pilay o may sakit, ay nakuha lamang ito sa pamamagitan ng dahas, ng violence. Kaya nga raw po ang binanggit yan unang-una ay bulag. Yan ay resulta lamang kung sa paanong paraan nila nakuha ang mga hayop na ito na kanilang inihahandog sa Diyos. At ang ganyan daw pong klase ng mga hayop ay hindi na marapat na kainin pa ng mga tao. Sino yung mga taong tinutukoy dyan? Hindi na karapat dapat pang kainin ng mga pari na naghahandog doon, na naglilingkod doon sa templo. Sa halip daw ay dapat na itong ihagis o ipakain sa mga aso. Pansinin nyo ang sinabi sa Exodus 22, talatang 31, kayo'y magiging mga taong itinalaga para sa akin, kaya't huwag kayong kakain ng anumang laman na nilapa ng mababangis na hayop sa parang inyong itatapon ito sa mga aso. Higit pa dito, ang paghahandog daw ng ganyang mga hayop ay wala talagang kabuluhan. Useless talaga ang mga handog na ito sapagkat iyan ay hindi rin naman talaga tatanggapin. Pansinin niyo sinabi sa Leviticus, kabanatang 22, talatang 20 at 25, huwag niyong ihahandog ang anumang may kapintasan sapagkat ito ay hindi tatanggapin sa inyo. Huwag niyong ihahandog bilang pagkain ng inyong Diyos ang anumang gayong hayop na nakuha mula sa isang dayuhan para talagang pinuwersa. Talagang gumamit ng dahas para makuha yung hayop ng isang dayuhan na yon, yamang ang mga ito ay may kapintasan dahil sa kanilang kapansanan. Hindi iyon tatanggapin para sa inyo. At yan lang yung simpleng punto na gusto kong makita natin dito. Ang paghahandog ng hindi karapat-dapat sa Diyos ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ganyan natin unawain kung gaano kaseryoso sa harap ng Diyos ang uri ng ating mga paglilingkod o mga paghahandog sa Kanya. Hindi po pwede dito yung mga paghahandog na kung paano na lamang. Yung bagang paghahandog na parang hindi mo pinag-isipan. Pansinin niyo ang sabi ng Panginoon sa talatang 8, subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisiyahan kaya sa sayo o papakitahan ka kaya niya ng kabutihan? Ay napakagandang paghahalimbawa. Ay di po ba sa kanilang panahon noon, kung gusto mong makuha yung pabor ng isang pinuno o marahil kung gusto mong makipag-alyansa sa kanya o kung sa hari man, ay talagang magdadala ka sa kanya ng mga magaganda at mga talagang mabubuting handog para makuha mo yung kanyang simpatya, yung kanyang pabor. Ay ganyan daw po sa Diyos. Kung gusto mong masiyahan o kung gusto mong pakitaan ka ng kabutihan ng Diyos, ganun din. Dapat katanggap-tanggap ang handog mo sa Kanya. Ay kaya nga po sa halip na pabor ang matanggap ng mga taong ito mula sa Diyos, ay ang natanggap nila ay sumbat. Ang natanggap nila sa Diyos ay galit. Pansinin niyo, sabi sa talatang 14 na meron daw ipinangako
itong mga taong ito na sa madaling salita ay mabuting handog, ngunit hindi nila tinupad iyon. Sa halip ang inihandog nila ay yung mga hayop na nakuha sa pamamagitan ng dahas. Kaya siya may kapintasan. Isa marahil maling kaisipan sa paghahandog sa Diyos ay yung pag-iisip na hindi naman ito kailangan ng Diyos. Hindi na naman kailangan ng Diyos yung mga paghahandog na to. Marahil may katotohanan yan sa isang banda. Ngunit kung mapapansin nyo yung isang talata na ating binasa sa Leviticus chapter 22 verse 25, ang sabi doon, huwag nyong ihahandog bilang pagkain ng inyong Diyos ang anumang gayong hayop. Ay mapapansin nyo, ang sinabi dyan, pagkain ng inyong Diyos. Ay hindi naman talaga ang Diyos mismo kumakain ng mga handog na yon. So makikita natin dyan na bagaman hindi nga ang Diyos ang mismo kumakain ng mga handog na yon, ngunit parang gano'n na rin. Parang siya na rin yung kumakain. Yun ay dahil para sa mga pari na naglilingkod sa templo. Kaya wag nating isipin na hindi na talaga kailangan ng Diyos ang ating mga paghahandog. Sa katunayan, kung ating tutunghayan, yung isa pang paratang dito ng Panginoon, medyo marami, patungkol sa pag-iikapo, ay sinong tinukoy doon na ninanakawan nila? Ang sabi doon ay ang Panginoon. Walang ibang ninanakawan ng mga taong ito, kundi ang Panginoon mismo. Kaya makikita natin na bagaman marahil hindi direktang inihahandog ang mga handog na ito sa Diyos, ngunit ito'y para pa rin sa Diyos. Ito'y handog pa rin sa Kanya. At ito'y mahalagang maintindihan natin mga kapatid. Isa pa marahil maling kaisipan patungkol sa paghahandog sa Diyos ay yung pag-iisip na hindi naman ito sa laki o sa liit. Ay muli, marahil totoo naman talaga yan. Kahit ako naniniwala dyan at yan naman yung pinagdidiinan sa pulpitong ito. Ngunit ito'y usapin ng puso sa harap ng Diyos. Marahil hindi nga usapin ng laki o liit, ngunit usapin to ng puso sa harap ng Diyos. At kung tama ang iyong puso sa harap ng Diyos, hindi ka ba maghahandog sa Diyos? At kung ang iyong puso ay tama sa harap ng Diyos, maghahandog ka ba ng hindi karapat-dapat na handog sa Diyos? Marahil hindi. Ngayon, marahil yung pangangatwiran pa ng iba ay sino ba ang nakakaalam ng puso ng isang tao? Sino ba ang makapagsasabi ng laman ng puso ng bawat isa? Sino bang pwedeng makapagsabi ng laman ng puso ko? Or vice versa? Muli, marahil tama ka. Wala po talagang nakakaalam ng puso ng bawat isa. Hindi ko pwedeng masabi sa aking kapatid, sa aking kapwa, laman ng puso niya. Ngunit iyan ay hindi nalilihim sa Diyos. Ang sabi nga po ng isang scholar dito sa ating tekstong ito ay itanggiman daw ng mga taong ito ang kanilang kasalanan sa Diyos, hindi iyon malilihim sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin, mahahayag at mahahayag yun. Kung ano ang laman ng iyong puso, iyon ang mahahayag. Eh di po ba napaka linaw yan sa ating teksto? Di po ba mayroong mga pangangatwiran ang mga taong ito? Napakaraming mga pangangatwiran ng mga taong ito. Ang mga paring ito, anong kanilang mga pangangatwiran? Ang sabi nila, pagka sila sinasaway ng Panginoon through Prophet Malakay, sabihin nila, paano namin hinamak ang iyong pangalan? Yan ang kanilang mga pangangatwiran. Yan ang kanilang mga depensa. Ang sabi pa na nila, paano ka namin nilapastangan? At patungkol pa sa pag-iikapo, ang sinasabi nila, paano ka namin ninanakawan? Ay napakadaming mga pangangatwiran.
Ang mga taong ito, dinidepensa nila yung kanilang mga puso. Ngunit hindi iyon na itago, hindi na lihim yun sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Mahahayag at mahahayag pa rin yun, mga kapatid. At ganyan din yung pwedeng mangyari sa atin. Nais ko kayong bigyan ng isang halimbawa patungkol dito. At ito yung sinabi ni David Wells sa kanyang isang libro nung mga 1950s ay parang nauso noon yung mga pangangaral na sa mga telebisyon na lamang, sa mga CD. Ang sinasabi ni David Wells, ito yung mga church marketing mga strategy or scheme, ay sinasabi dyan ni David Wells ay mali yun. Ang mga tao daw ay nasanay na lamang sa panunood na sa telebisyon o at sa mga CD, siguro mga recorded, ay higit pa doon na sinasabi niya, pagdating daw sa pagbibigay, pagdating daw sa marahil offering o sa usapin ng salapi, ay dahil marahil ito'y TV or CD, especially siguro CD, abay ini-skip na lang daw ito ng mga taong ito. Pagdating sa pagbibigay, abay ayaw nilang mapakinggan. Ayaw nila nung bahaging iyon. Mapapansin niyo yung bunga ng maling puso sa harap ng Diyos. Itanggi man nila ito, mahahayag at mahahayag pa rin ito. Kaya nga po napakahalaga ng pagkakaroon ng tamang damdamin o saloobin sa Diyos, lalo na sa usapin ng paghahandog sa Kanya. Sapagkat pwede tayong mawala ng gana dito. Pwede tayong mawala ng gana sa paghahandog sa Panginoon. Kaya ang hamon sa atin dito ay parangalan natin ang Diyos sa paraan ng ating paghahandog o pagkakaloob sa Kanya. Ang sabi sa ating teksto, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng mga utusan ng kanilang amo. Kung kay ako nga'y isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Ipinapakita dyan na kung yun daw isang ama, normally, ay tumatanggap ng paggalang mula sa kanyang mga anak. At alam nyo, gustong sabihin dito, kayong mga pare, meron din kayong mga anak. At alam nyo sa inyong mga kautusan, the fifth commandment, honor your father and mother, alam nyo to. E ngayon, sinasabi ni Prophet Malakay, napakagaling na mga ngaral, na talagang alam niya yung kalalagayan ng mga tao. Sinasabi niya, kung yung isang ama na katulad ninyo, ay iginagalang ng kanyang anak at maging yung isang utusan na umiiral sa kanila noon, na yung isang utusan ay iginagalang ang kanyang amo, ay nasaan yung paggalang na nararapat sa akin? Gusto lang sabihin dyan na ay marapat lamang na bigyan ng paggalang ang Diyos, ngunit hindi ganyan ang ginawa ng mga taong ito. Alam niyo, ako pinaniniwala na walang anumang handog na pwedeng maging katanggap-tanggap sa Diyos. Anumang handog ang ating ialay sa Diyos, malaki man ito o maliit, kapos at kapos pa rin ito. Meron pa rin itong kapintasan, hindi pa rin ito makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga ito ay nagtutuwid sa ating mga kaisipan patungkol sa pagkakaloob sa Diyos. Hindi ko mo nagkakaloob ka sa Diyos para nagkakaroon ka na ng pagmamalaki sa iyong puso. Mali po yun. Magpasalamat tayo sa Diyos kung tayo man ay nakapagkakaloob sa Kanya. Ngunit wag nating isipin na dahil tayo nakapagkakaloob, nakapaghahandog sa Diyos, ay nagiging katanggap-tanggap na tayo sa Kanya. Nagkakamali po tayo. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin si Kristo.
Si Kristo lamang ang pwedeng mag-alay ng katanggap-tanggap na handog sa Diyos. Sapagkat siya lamang ang walang kapintasan, siya lamang ang matuwid. Kanina yung ating scripture reading ay sino ba ang aakyat sa bundok ng Diyos? Ay maraming ang binanggit doon pero tayo bagsak lahat doon. Walang sino man ang pwedeng humarap sa Diyos o makyat sa banal na bundok ng Diyos na karapat-dapat siya na pwede siyang tanggapin. Wala. At yan ang ginawa ni Kristo sa atin dahil hindi tayo karapat-dapat. Anumang handog ang ating ialay sa Kanya, ginawa ni Kristo. Siya ang nag-alay ng Kanyang sarili para sa atin, para sa mga makasalanan, para tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ngayon, kung si Kristo yung nag-alay ng Kanyang sarili para sa atin, marahil ang simpleng hamon niya sa atin dito ay ano namang uri ng paghahandog ang ating iniuukol o ibinabalik o isinusakli sa Kanya. Muli, hindi ito usapin ng laki o liit, ngunit ito ba'y puno ng pagpapasalamat o pagpupuri sa Diyos. Hindi mahalaga marahil yung laki o liit. Gaya ng nabanggit ko, usapin ito ng puso sa harap ng Diyos, ay puno ba ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos sa panahon na ikaw ay naghahandog sa Kanya? O puno ito ng kabigatan sa ating kalooban? Sa pagkakaloob natin sa Diyos, nadun pa ba yung ating gana o sigla? O nanlalamig na tayo dito? Ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang makasasagot, kapatid. Ngunit magkaroon tayo ng refleksyon dito. Isa sa mga kabulaanan ng Church of Rome noon ay itong alam na natin na indulgences. Ibinebenta nila ito sa mga tao. At ang mga tao naman ay handang magbigay ng salapi sa paniniwalang pwede pang maligtas ang kanilang mga mahal sa buhay na sa kanilang paniniwala dahil yun ang natanggap nilang turo na nasa purgatorio pa ay dahil gusto nilang maligtas, makaalis doon, ay handa silang magbigay ng anumang halaga. Ay tayo, hindi na natin kailangang magbigay pa ng salapi o anumang halaga. Kahit pa malaki, para maligtas. Yun ay dahil binayaran na ni Kristo ng malaking halaga ang ating kaligtasan. Ngayon, dahil binayaran na ni Kristo yung ating kaligtasan ng napakalaking halaga o marahil priceless, muli ang simpleng hamon niya sa atin dito, handa ba tayong magkaloob ng munting halaga bilang pasasalamat sa napakalaki at napakadakilang kaligtasan na tinamo natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Marahil ang simpleng hamon sa atin, ngunit para sa mga bisita, gusto kong sabihin sa iyo na walang handog. Wala kang maihahandog na anuman para matamo mo ang kaligtasan. Anumang handog ang aalay mo sa Diyos, kabutihan, kabanalan, kung meron kanyan o kung meron kang malaking halaga ng salapi o anuman ang bagay na pwede mong ihandog sa Diyos, hindi yan sapat para matamo mo ang kaligtasan. Ang kailangan mo lang ay si Kristo na nag-alay na ng Kanyang buhay para sa makasalanan. Kaya ng simpleng apela ko sa iyo, ialay mo yung iyong buhay kay Kristo para matamo mo ang kaligtasan, para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Pangalawang bagay o pang-apat na bagay sa pamamagitan ng pagkilala sa kadakilaan ng Diyos.
paano tayo pwedeng maghandog o maglingkod ng katanggap-tanggap sa Diyos o yung paglilingkod na hinihingi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Alam nyo, 4 times in this chapter ay binanggit na ang Diyos ay dakila. Verse 5, 2 beses sa verse 11, at sa huling talata, talatang 14, binanggit dyan na ang Diyos ay dakila. Bakit 4 na beses? Bakit paulit-ulit? Iyan ay para iukilkil o para talaga ipakita sa kanila na ang Diyos ay dakila. Ngunit muli, hindi yan kinilala ng mga taong ito, ng mga paring ito. Sa halip ay hinamak nila ang Diyos. Ininsulto pa nila ang Diyos. At ito yung simpleng itinuturo sa atin dito. Ang hindi pagkilala sa kadakilaan ng Diyos ay paghamak o insulto sa Diyos. Parang cause and effect. Hindi mo kinikilala ang kadakilaan ng Diyos, ay magre-resulta lang yan sa paghamak o insulto sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit sinabi dito ng Panginoon na mas mabuti pa raw, sinabi niya sa bayang Israel, mas mabuti pa na merong isa sa inyo na magsara na lamang ng pintuan ng templo, ng inyong lugar ng panambahan. Hindi naman talaga sila nakakapasok doon, kundi ang mga pari. Sila ang naghahandog, sila ang sumasamba in behalf of all the people. Ang sabi ng Panginoon ay mabuti pang isara na nang hindi na sila makapaghandog doon. Yun ay dahil hinahamak lang naman daw nila. Nilalapastangan lamang nila ang pangalan ng Diyos. At nung isang linggo ay pinag-usapan natin ang patungkol sa pagsamba. Ang mga paghahandog na ito ng bayang Israel ay patungkol sa pagsamba sa Diyos. Ngayon, kung pag-uusapan natin muli yung pagsamba, sa ating bang pagsamba sa Diyos ay may pagkilala sa Kanyang kadakilaan. O wala tayo ng ganyang pagkilala sa Diyos. Sa oras na tayo maharap sa Diyos, kinikilala mo ba na siya'y dakila? Patatapos lahat mang natin patungkol sa usapin ng paghahandog. Sa paghahandog natin sa Diyos, kinikilala ba natin ang Kanyang kadakilaan? At pwede nating i-apply yan sa anumang uri ng paglilingkod natin sa Diyos. Ang tanong, ang paglilingkod ba natin sa Diyos ay kumikilala sa Kanyang kadakilaan? Alam niyo, masasabi natin na ang naging resulta lamang ng hindi pagkilala ng mga taong ito sa kadakilaan ng Diyos ay ang ganitong uri ng paglilingkod. Hindi nila kinilala ang kadakilaan ng Diyos, naghandog sila ngayon ng mga hindi karapat-dapat na handog. Kaya dumating sila sa punto, maging doon sa pagkain na kanila mismo para kainin, ang sabi nila, nakakasawa na yung mga ito. Tapos inaamoy-amoy pa raw nila. Sa madaling salita ay talagang nagsawa na sila sa mga paglilingkod nila sa Diyos. Dahil hindi nila kinikilala ang kadakilaan ng Diyos, nawa huwag tayong dumating sa ganyang punto ng paglilingkod na sabihin natin nakakasawa na ang mga ito. Yan ay insulto sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay dakila. Nabanggit ko no isang linggo itong ating mga kinikilalang modern heroes, ang mga frontliners, marami rin naman yan, mga nagbo-volunteer sa mga panahon ng kalamidad. Pero sa mga modern heroes natin na sinasabi ng mga frontliners, dumating sila sa punto na napagod. Kaya sila ay humingi pansamantala ng time out.
Ngunit alam nyo, hindi nila sinabi, nakakasawa na ito. Hindi nila sinabi, ayaw na namin ito. Bahala ka dyan, bahala kang mamatay dyan. Sawa na kami dito, ayaw na namin ito. Hindi ganon ang kanilang sinabi. Napagod sila, pero hindi naman talaga nila totally tinalikuran at hindi nila tatalikuran ang kanilang mga propesyon na yan. Tayo, marahil napapagod din sa ating mga paglilingkod sa Panginoon. Ay wag nawa po sana tayong dumating sa punto na sabihin natin, ayaw na namin ito. Nakakasawa na ito. Wag po sana. Nakakahanga itong mga frontliners na to. Dahil sa pagpapahalaga nila, pagkilala nila sa kasagraduhan, kadakilaan ng kanilang propesyon, hindi nila makuhang talikuran ang kanilang mga tungkulin. At yan ang hamon sa atin dito. Meron din tayong mga kanya-kanyang paglilingkod. Meron din tayong mga kanya-kanyang tungkulin. Pero tatalikuran ba natin ito? Ito yung simpleng hamon sa atin dito. Kilalanin natin ang kadakilaan ng Diyos sa paraan ng mapagpakumbabang paglilingkod sa Kanya. Ito ang nakakalungkot sa mga taong ito, sa mga paring ito. Sa halip na maglingkod sila ng may kapakumbabaan sa harap ng Diyos, nagmalaki pa sila sa Diyos. Sa iyo na hindi pa kumikilala kay Kristo, nais kong tawagin ang iyong pansin, paano ninyo kinikilala ang kadakilaan ng Diyos? Kung hindi ninyo kinikilala ang kadakilaan ng Diyos, o kung hindi nyo kinikilala si Kristo sa inyong buhay, hindi nyo kinikilala ang kadakilaan ng Diyos, sapagkat si Kristo ang kapahayagan ng kadakilaan ng Diyos. Ang sabi sa ating teksto, ang kanyang pangalan ay kikilalanin, dadakilain sa lahat ng mga bansa, hindi lamang ng lupain ng Israel, hindi lamang ng bayang Israel, kundi ng lahat ng mga bansa ng buong mundo. At iyan ay sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. At yan ang sinabi sa kanyang salita sa Pilipos 2, talatang 9 hanggang 11. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Hesukristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang apela ko sa iyo, lumuhod ka ngayon kay Kristo. Magpakumbaba ka sa Kanya. Kilalanin mo si Kristo sa iyong buhay. At maglingkod ka sa Kanya ng may kapakumbabaan bilang pagkilala sa Kanyang kadakilaan. Alam nyo, si John Calvin po ay isang dakilang reformer. Ngunit hanggang sa huling bahagi o hanggang sa kamatayan ni John Calvin, kinilala pa rin niya ang kadakilaan ng Diyos. Sinasabing kaya daw hindi nalaman yung puntod o yung pinaglibingan kay John Calvin, yun ay dahil daw ayaw ni John Calvin na marahil i-magnify siya ng mga tao or dakilahin siya ng mga tao, or yung worst ay sambahin siya ng mga tao dahil siya very popular. Marahil talagang sa kanyang mga huling hininga ay talagang yun ang kanyang ninais, na hanggat maaari ay huwag yun ang ipaalam. Bagaman sa sinasabing meron niya raw puntod na nakalagay doon ay JC, ay hindi tayo sure kung talagang si John Calvin niya yun. Pero ganun ang ginawa ni John Calvin. Sa katunayan niya, sinasabi pa na kung si John Calvin daw ay nabubuhay nung panahon na yon, ay sigurado raw na hindi siya papayag na ikabit sa kanyang pangalan ang tinatawag natin ngayong
Calvinism. Ay marahil, niloob na rin talaga yan ng Panginoon para madaling ma-identify o malaman kung ano yung turo mo, doktrina mo, Calvinism against Arminianism. Pero sa kanya lang yan ay hindi niya papayagan na ikabit sa kanya yan. Ganyan naglingkod si John Calvin sa kanyang Diyos. Dakilang reformer, ngunit naglingkod ng may kapakumbabaan sa kanyang dakilang Diyos. Nawa, magkaroon din tayo ng ganyang diwa ng ating paglilingkod sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilan namin Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa mga oras na to na muli ay pinaalala niyo sa amin kung ano yung mga paglilingkod na nararapat sa iyong harapan, mga paglilingkod na nauukol sa iyo, mga paglilingkod na iyong hinihingi, inaasahan sa amin bilang iyong mga anak, bilang iyong bayan, bilang iyong iglesia, bilang iyong mga kinahabagan. Nakita namin na maging sa aming mga paghahandog ay tinuturo nyo na magkaroon kami ng tamang damdamin sa bagay na ito. Marahil hindi nga ito usapin ng laki o liit, ngunit nawa o Diyos, masumpungan nyo ang aming mga puso na sa aming paglilingkod na ito ay nadoon yung aming pagpupuri, nadoon yung aming pagpapasalamat sa iyo sa mga bagay na ito. Bagaman kinikilala namin na wala talagang mga handog o walang halaga na pwedeng maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Tunay na ang lahat ng ito ay kapos. Tunay na ang lahat ng ito ay hindi karapat-dapat pa rin sa iyo. Ngunit salamat dahil ito ay nagiging mabangon samyo sa iyo dahil sa aming Panginoong Hesukristo. Kaya nagpapasalamat kami sa napakadakila at napakamaluwalhating kaloob, bagay na aming naranasan dahil sa aming Panginoong Hesukristo. Kaya salamat sa iyo, salamat sa aming Panginoong Hesukristo na inialay ang kanyang sarili para sa amin, para kami maging katanggap-tanggap sa iyo, sa isang banal na Diyos. At nawa ay sa kanyang habag sa aming mga paglilingkod na ito, O Diyos, ay maging katanggap-tanggap sa iyo ang mga bagay na ito. At salamat din sa paalala na ikaw ay isang dakilang Diyos na dapat naming kilalanin, dapat naming paglingkuran ng may buong puso, ng may buong lakas, at na may buong kapakumbabaan. Pinikilala namin, O Diyos, at naway patawarin niyo kami na kung minsan ay wala kami ng ganitong pagkilala sa iyo. Kung minsan ay nadumpa yung aming pagmamalaki, aming pagmamataas sa iyong harapan sa mga uri ng paglilingkod namin sa iyo. Naway patawarin niyo kami at salamat dahil ang iyong mga salita ay patuloy na nagpapaalala sa amin. Nawa nga ay masumpungan niyo kami bilang isang iglesia na handang maglingkod kahit sa mga munting mga paglilingkod na nararapat at katanggap-tanggap sa iyo. Nawa Panginoon, ikaw rin ang mahabag sa mga mahal namin sa buhay, sa mga tao na hindi pa kumikilala sa iyo. Nawa nga ay tunay na kilalanin nila ang kadakilahan ng Diyos sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa sila ay magpakumbaba, nawa sila ay lumuhod at kilalanin ka na bilang isang dakila, makapangyarihang Diyos na naghahari sa lahat ng mga bansa sa sangnilikha. Kaya Panginoon, nawa ay ikaw ang siyang kumilo sa mga taong ito. Ilusin niyo ang kanilang mga puso, bigyan niyo sila ng mga mapagpakumbabang kalooban na tunay na handang kumilala at magpakumbaba
sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po muli aming Ama sa mga oras na to. Tunay na pinupuri ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.